Marie, nakasalubong ko si Mrs. Dueno sa lobby. Pinapapunta ka niya sa opisina niya. Bungad sa akin ni Rita na sumilip ito sa locker room namin. Kakatapos ko pala magpalit ng uniform, samantalang ito'y nakapagsimula na maglinis sa may lobby ng hotel. Walang pagdadalawang isip akong tumango bago lumabas. Siguro tungkol ito sa paglipat sa'yo sa trabaho. Nagtaka rin marahil yun sa ginawa sa'yo ng atribida nating head. Umiiling ang sambit pa ni Rita. Nakasabay ko na maglalakad sa hallway. Ganon din ang naiisip ko, Rita. Pero mas komportable naman ako sa trabahong to, kaya ayos lang. Matapat na sagot ko. Humiwalay na rin ito sa akin kaya kumatok na ako sa opisina ng HR bago nakakuha ng permisong pumasok. Come in. Rinig kong sabi nito kaya formal akong humarap kay Mrs. Dueno. Good morning po, ma'am. Magalang na bati ko. Ngumiti at uminwestra ang upuan sa harapan niya. Sit down, Miss Padilla. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang itanong sa'yo kung ayos ka lang sa posisyon mo sa trabaho ngayon. Talma submitted a report to me. Nahihirapan ka raw sa front desk. Diretsahan tanong nito na ikinangiti ko ng tipid. Wala namang pong problema sa akin, ma'am. Marangal pong trabaho ng isang janitress. At kung yun po yung nakikita ni Miss Talma na mas bagay sa akin ay buong puso ko pong tinatanggap, tuwid na turan ko. Ayaw ko nang depensahan ang sarili ko dahil wala naman akong panlaban sa head na si Miss Talma. Lalo pat halata namang hindi ako gusto nun. Sa hindi ko rin malamang na dahilan. Saglit itong napamaang bago tumango at ngumiti. She handed me some documents. Binasa ko at nalaman kong kontrata kaya pinirmahan ko na. Nang matapos ay nagpaalam na rin ako dahil wala na naman itong iba pang sasabihin. Ngunit saglit ding napatigil ng bigla itong magsalita. Don't hesitate to tell me if you encounter any problem, Miss Padilla. Hindi ako one-sided at mas lalong wala akong kinakampihan sa mga empleyado dito. I will always in favor of what is real and true. Marilit may laman na bili nito kaya sincere akong ngumiti bago nagpaalam na lumabas. Alam ko naman, mabait si Mrs. Dueno at siya yung tipong pumapanig sa tama. Naramdaman ko rin kanina na kahit siya ay nagdududa sa desisyon ni Miss Talma, kaso ayaw ko nang palakihin pa at baka mas lalo lang akong pag-initan ng malditang head. Ngunit pagkalabas ko pa lang ay muntikan ko ng makabanggaan ang malditang babaeng nasa isipan ko. Shit, speaking of the which. Magandang umaga po, ma'am. Magalang na bati ko takmang lalagpasan na sana ito nang bigla nitong pigilan ang baraso ko. Sandali! Mataray na tura nito kaya napatigil ako sa paghakbang. Ngayon nakataas sa mga kilay nitong nakaharap sa akin habang nakahalukip-kip. Gusto ko lang linawin sa'yo na akong head mo dito. Ano mang oras ay pwede kitang tanggalin sa trabaho. Kaya wag na wag kang magkakamaling pumapel. Maring banta nito na nakuha ko kagad ang ibig sabihin. Tanging tangula ang naging sagot ko at tuloy-tuloy nang umalis. Kailangan kong habaan ang pasensya ko dahil kailangan ko ng trabahong ito. Hindi ko lang alam kung anong nagawa kong malit bakit niya ako pinag-iinitan, gayong bago pa lang naman ako. Kaya upang maibsan ang sama ng loob ay sa pagmamap ko to binuhos. Nakasain ako ngayon sa ikatlong palapag ng hotel habang nasa lobby naman si Rita. Pinaghiwalay na kami matapos maabutan kahapon ni Mrs. Talma na nagkakwentuhan lang naman pero naglilinis pa rin. Ganon siya ka-strikta. At kahit marami kaming tagalinis ay hiwa-hiwalay na kami dahil sa taas ng palapag at sa dami ng lilinisin. Mukhang pagod ka na ha. Here, magpalamig ka na muna. Ay, halos mabitawan kong map sa sobrang pagkagulat na makarinig ng boses na nagsasalita sa bandang likuran ko. Gulat ako napalingon at bumungad sa akin ang natatawang mukha ni Sir Jameson. Diyos ko sir, akala ko kung sino. Hawak-hawak kong kumakabog na dibdib. Shit, I'm sorry. I don't want to scare you. Magugulatin ka pala. Nito na nagpipigil ng tawa niya, kaya wala sa sariling napanguso ako. Masyado kasi ako nag-focus na maging ang presensya nito hindi ko kagad napansin. Here, biglang abot nito sa hawak na supot kaya napamaang ako. Po, makapo ka naman dyan. Sabi ko sa'yo na't baka mauhaw ka. Mukhang kanina ka pa naglilinis. Nito pa kaya mas lalo lang ako nagtaka. At bago pa man ito, matanggihan na ito ng kusang naglagay ng supot sa kamay ko. Sir, nakakahiya naman po. Nag-aalang ang sabi ko takmang ibabalik na sa kanyang kaso, humakbang na ito papaalis. Saglit pa itong lumingon at ngumiti bago muling nagsalita. 5 PM ang out nyo diba? Hihintayin kita cause I really wanted to talk to you. And I mean it, Miss Marie.
He smiled bago tutuloy ang umalis sa harapan ko na hindi man lang ako nakakapagsalita. Teka, ano raw? Hihintayin at kakausapin? Halos napakurap ako ng ilang beses sa narinig bago ito nag-sink in sa utak ko. Gaga, baka naman kasi gusto niya lang klaruhin yung paglalayas mo sa ospital nang hindi ka man lang nagpaalam at nakapagpapasalamat sa kanya. Sigaw na dahilan ng isip ko. Bumaba ang tingin ko sa hawak na supot at napangiti ako nang makita isang large cup na lemonade at isang large na milk tea. Akala ko hindi talaga to para sa akin, kaso nang mabasa kong kalakip na note ay napangiti ako. I just ordered 2 for you to choose. Hindi ko kasi alam kung anong gusto mo. Literal na napangiti ako dahil nag-effort pa si Sir Jameson. Gayong hindi pa naman kami close, halatang sanay na manuyo ng babae. Totoo nga marahil ang sinabi ni Rita na womanizer yon. Sana lang ay walang anumang mali siyang pakikipag-usap niya mamaya. Goodness, bakit mo naman iniisip na may mali siya? Sa tingin mo matitipuhan ka nun eh, isang hama ka lang naman na janitress na may anak pa. Sigaw ng kabilang banda ng isip ko. Kaya napailing na lang ako. Diyos ko, asyumera na ata ako ngayon. Agad kong inubos ang lemonade para makapagpatuloy na sa trabaho. Pagkatapos kumain ng lunch ay binigay ko na kay Rita ang milk tea na kinatuwa naman niya. Lusaw na nga ang yelo nito pero malamig pa naman. Uy, salamat Beautiful Marie. Mukhang mamahalin to ah. Saan ka naman nakabili nito? Lumabas ka ba? Kuryosong tanong nito habang nakasipsip sa straw ng milk tea. Huwag ka nang maraming tanong, inumin mo na lang. Wika ko para hindi na ito mag-osyoso pa. Saka na lang ako magkakwento sa kanya dahil oras pa ng trabaho. Kaso kinahapunan, nang mag-time out kami, di na ako nakaligtas sa mapanuksong mga mata ni Rita nang mismo may humintong magarang sasakyan sa harapan ko. Pagkalabas namin ng hotel. Literal na napaawang kaming dalawa, lalo na ito nang makitang lumabas si Sir Jameson mula sa driver's seat. Napalinga pa ako sa paligid nang makitang ibang staff na napatigil din. Halatang napuno ng kuryosidad habang mapanuring nakatingin sa amin. Napakahigpit ng hawak ni Rita sa siko ko. Hindi maganda ugagang reaksyon nito na halatang nagtatanong. So, shall we? Alok ni Sir Jameson. Sabay lahat ng kamay nito sa akin kaya napanunok ako ng laway ng ilang beses. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. Tanggapin mo na para hindi mapahiya. Dali na! Mahinang turan ni Rita. Sabay siko sa akin kaya para ako nanumbalik sa realidad. Tumikim pa si Sir Jameson kaya nahiya akong tinanggap ang kamay nito bago nito binuksan ang pintuan ng passenger seat at inalalayan pa ako papasok. Gusto mo bang sumabay? Saan ka ba? Rinig kong tanong ni Sir Jameson kay Rita nang makapasok ako sa sakyan. Hindi na po Sir Pogi. Enjoy your date po. At saka pakaingatan pong kaibigan ko. Nakaising bili ni Rita at nginitian lang ni Sir Jameson bago ito pumasok sa driver's seat. Nang paanda rin itong sasakyan ay saka ko pa lamang naisip kung bakit nga ba ako pumayag at sumama dito ng ganito kabilis. Naku, masamang loob lang ito i-check na mapapahamak lang ako. Ngunit sinisigaw din ng kabilang parte ng isipan ko na hindi to ganong klase ng lalaki dahil niligtas na itong buhay ko noon. Eto pa nga nagbayad sa bills ng pribadong ospital na yon. Don't be so tense, kakain lang naman tayo. I just want to ask few questions about what happened 5 years ago. He clarifies kaya mas lalong nawalang pagdadalawang isip ko. Sumikip lang ang dibdib ko dahil babalikan ko na naman ang kwento ng kahapong nagpalugmok sa akin. Tahimik lang ako nagmasid buong biyahe hanggang sa inihinto ni Sir Jameson ang sasakyan sa isang mamahaling restaurant. Sir, dito po ba tayo kakain? Mukhang mahal pa naman po dito. Nag-aalangan at nahiyang wika ko na ikinangisi lang nito. Of course, it's how the way I treated. Beautiful woman. Anito sa bikindat kaya mas lalo ako nakaramdam ng hiya. Alam kong biro lang naman niya to, pero pakaramdam ko'y may laman. Huwag ka nang mahiya, may kasalanan ka pa sa akin sa pag-alis mo sa ospital. Kaya sana bigyan mo ko ng konting oras ngayon na makilala ka. Sigundang salaysay pa nito kaya kahit nailang ay wala sa loob na bumaba na lang ako. Hindi ko na nga hinintay na pagbuksan pa ako nito ng pintuan. Bahagi ako pang nahagod ng tingin ng sarili. Maong pants at simpleng black t-shirt lang ang suot ko. Buti nga nakapagdala pa ako ng pamalit na masusuot. Hindi na rin to masama kahit pa man hindi nababagay sa ganitong sosyaling lugar. Feel at ease, you're so beautiful anyway. Puri ito kaya namilog ang mga mata ko't literal na hindi nakaimik. Iginiya ko nito sa entrance ng restaurant at pinagpapasalamat ko na hindi man lang ako nito hinawakan.
Kahit pala womanizer ay may respeto din sa babae ito si Sir Jameson. Sir, magaling na sumalubong sa amin ang 2 crew ng restaurant. Nakayuko pang mga ito na halatang sobrang paggalang sa lalaking kasama ko. Of course, alangan namang sa akin. Ma'am, baling na mga to sa akin matapos batiin si Sir Jameson. Iginiya agad kami ng mga to sa isang VIP table na pribado't napaka-elegante. Tipong makakapag-usap talaga ng masinsinan dahil malayo sa ibang mga customers. Si Jameson pa mismong nag-ayos ng maupuan ko kaya nahihiya akong naupo. Pagkatapos ay umupo na rin ito sa harapan ko sabay lahat ng menu. Order everything you want to eat, wika nito kahit hindi ko pa nabubuklat ang menu. Diyos ko dahi, napakagalante naman. At nang mabuklat kong ito ay nalula ako bigla sa presyo. Diyos ko, mamahal! Sir, sa bahay na lang ako kakain. $2 naman ang halaga ng mga pagkain dito at saka mukha namang hindi masarap. Itanong mo na lang kung ano yung gusto mong malaman at sasagutin ko para makauwi na rin ako. Matapat na wika ko na ikinangat na isang sulok ng labi nito. Bago tipid na ngumiti. Don't worry about the presyo $, Miss Marie. I own this restaurant so order and eat what you want. Sambit nito kaya nalaki mga mata ko sa gulat. Napakura pa ako ng ilang beses sa narinig na mas lalong kinatawa nito. Diyos ko, nilait-lait ko pa tapos kaharap ko lang palang may-ari. Kaya pala ganun na lang ang paggalang sa kanya ng mga crew kanina. Parang gusto ko na lang nalamunin ako ng lupa. Sorry po, hingi ko ng paumanhin sa sinabi at nag-peace sign pa. Halos takpan ko ng buong mukha sa menu book ang hawak dahil sa kahiyan. Rinig ko pang mumunting halakhak ni Sir Jameson bago nito tinawag ang waiter. Hindi na ako nangialam na ito nang kusang pumilit nag-order ng pagkain. I'll order the best seller here para matikman mo kung masarap nga ba o hindi. I want your honest review. Nakangiting tura nito pagkaalis ng waiter. Kasi sir, hindi ako sanay sa pagkain ng mga mayayaman. At saka nung nasa isang beses nakatikim ako ay hindi kasi ako nasarapan kaya patawad sa nasabi ko. Siguro nasanay lang ako sa pagkain mahirap. Paliwanag ko and it's true. Apology accepted. Mabilis na sagot nito kaya tumahimik na ako. Iniiwasan ko na magdaldal pero kapag pala nakapagsalita ako'y lumalabas din itong pagkawala ng preno sa bibig ko. So you did give birth? How's the baby? Biglang tanong ni Sir Jameson. Habang naghihintay kami sa in-order niya, narinig ko pa noon ang usapan nila ng doktora kaya alam niya na buntis ako noong nang mangyari yon. I nodded. He's turning 5 this year, sir. Tuwid na sagot ko na ikinatango din ito. Good. Is it fine to ask personal questions? Alam ko matagal na pero curious na talaga ako at concerned sa nangyari. Pero kung tatanggi ka, then it's fine of course. I'll still respect your privacy. Puno ng sinseridad na sambit nito kaya marahan akong ngumiti. Alam kong mahahalungkat ang pangyayaring yon and he deserved to know dahil utang ko sa kanyang buhay namin na anak ko. I left him hanging kaya anong karapatan kong ilihim sa kanyang lahat? Anong karapatan kong hindi nito sabihin ang dahilan? Gayon na perwisyo ko to at sinagot pang lahat na kinastos sa ospital. It's fine sir, it's very fine. Magtanong ka lang, buong loob na sagot ko kaya tumango to. Thanks. So what happened after? Bakit mo binalak na magpasagasa? And how are you right now? Sunod-sunod na tanong na formal ko namang sinagot, walang labis, walang kulang. Kahit na may hatid na kerot ito sa puso ko. I'm just broke and I have nowhere to go. Wala na akong pamilyang masasandalan. Akala ko nun wala nang pag-asa. Yung wala akong may bibigay na maayos na buhay sa anak ko kaya yun lang yung naisip ko na solusyon. Alam kong mali. Sobrang mali ng ginawa ako kaya nagpapasalamat ako sa'yo kasi binigyan mo kami na anak ko ng second chance na mabuhay. Emosyonal na kwento ko at hindi ko na malayan ang pagpatak ng masaganang luha sa mga mata ko. Psh, it's fine Marie. It's fine. I'm so sorry for my questions. Nag-aalalanturan nito, sabay haplos ng marahan sa kamay ko nakapatong sa ibabaw ng mesa, na hindi ko nalang binigyan pa ng mali siya. Inabot nito sa akin ng tissue kaya pinunasan kong basang muka dahil sa pagluha. Maya-maya lang dumating na rin ang in-order niyang pagkain na napakarami kaya inayos ko na sarilit kumain na lang. Nakakahiya kung mag-iinarte pa ako gayong nakahain na ito sa harapan ko. Nagsimula na rin kaming kumain at nagpasalamat ako na simple na lang ang mga tanong niya. Yung hindi na masakit sagutin. You know, hindi lang ako makapaniwalang makikita kitang muli. Imagine, 5 taon din magmula ng pangyayaring yon. What a small world indeed.
So what brought you here in Manila at paano ka nakapag-apply sa hotel na pagmamayari ng Tito Mart? Sunod na tanong nito na formal at matapat ko namang sinagot. Honestly, hindi ka bagay maging janitress doon. Kahit pa high-end ang hotel na yon, bakit hindi mo subukan mag-apply sa aking kumpanya? Mabibigyan kita ng mas magandang posisyon. Sambit nito kaya muntikan na ako mabulunan at napaubo kaya mabilis ako nitong inabutan ng tubig. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Ayos lang sir. Salamat. Tipid na sagot ko. Sadyang hindi lang ako makapaniwala sa narinig lalo pat ngayon lang naman kami nagkasama at nagkausap ni Sir Jameson. At hindi naman ako mapagsamantalang babae para kumagat kagad sa alok nito. Hindi naman ganun kakapalang mukha ko. Salamat sa offer sir pero maayos naman po ako sa trabaho. At saka kaka-hired lang po sa akin. Honest na sagot ko na ikinatango naman ng marahan. But just in case you're going to change your mind, just tell me. I'm serious about it, Miss Marie. Seryosong wika nito habang nakatitig sa mga mata ko. Kaya para nanidig biglang balahibo ko, kaya ako nang unang nag-iwas ng tingin. Salamat po. Binabawi ko na po yung sinabi ko. Napakasarap po pala ng mga pagkain ninyo dito. Pag-iiba ko ng usapan and somehow true dahil totoong masarap ang mga to. I even burp kaya lumaki ang ngisi nito. Kita ng puti at pantay-pantay na mga ngipin. Things seems that you're telling the truth. Dito kaya natawa na lang din ako. Sir Jameson also shared a lot of stuff. Kahit hindi ko naman tinatanong. He even shared his family story bago nag-asawang mommy niya ulit. May dalawa siyang kapatid na kapwa na sa ibang bansang tumira. Kaya siya nang namamahala sa naiwan ang negosyo ng papa niya. Lalo na magmula nang mag-asawa muli ang mommy niya. Kaya alam ko na rin na talagang mayaman sila at hindi basta-bastang tao lang. Bagay na mas lalo nagbigay ng ilang sa akin dahil pakiramdam ko, hindi bagay makipagkaibigan isang mahirap na kagaya ko sa mayamang kagaya niya. May magagalit ba kung ihahatid na kita pauwi sa tinitirhan mo? Alok nito na makalabas kami ng restaurant. Naku sir, wala namang magagalit pero wag niyo na po akong ihatid, magtataksi na lang po ako. Tanggi ko pa. Ngayon nasagot ko ng mga tanong niya, ang sapat na siguro yon. Mas maiging dumistansya na ako sa kanya dahil masyado na nakakahiya. Ngunit namilog lang ang mga chinitong mga mata nito at mabilis na binuksan ang pintuan ng passenger seat. Wala naman pala. Let's go then. Nito kayo na pamaang ako. Po, sir. Salamat na lang pero wag na po talaga. Mariing tanggi ko pa kaya medyo nalukot ang gwapong mukha nito. Please, sakay na. I'll drive you home safely. Magalang na alok nito kaya napakamot ako sa ulo ko. Napakahirap niyang tanggihan kaya wala na rin akong nagawa nang pilitin ako nito hanggang sa makarating kami sa apartment na tinitirahan ko. Hindi ko na nga ito napigilan nang mauna na itong bumaba para pagbuksan pa ako ng pintuan. Maraming salamat po Sir Jameson. Formal at puno ng sinseridad na pasasalamat ko. You're always welcome Miss Marie. And please drop that sir, masyadong magalang. Jameson na lang. Nito pa kayo natatawa akong tumango. Okay po sir, Jameson. Anikot na galangang alukin ito papasok sa loob at baka magtaka si Casper. Pinagpasalamat kong pumasok na rin ito sa sasakyan niya at bago pa nito paandarin ang makina na sasakyan ay tumugon pa ito sa may bintana. Mukhang napapadalas na ang pagbisita ko sa hotel. See you next time Marie, it's nice meeting you. He uttered before waving his hand to say goodbye. Naiwanan ako na pamaang. What he just said? Mapapadalas? Paano ko naman siya maiwasan kung nitong mapapadalas na palang pagpunta niya? Shit, hindi ko tuloy alam kung tama bang desisyon kong sumama sa kanya kanina. Sana talaga wala yung mali siya dahil alam ko sa puso ko na hindi pa ako handa. Araw ng Biyernes ngayon kaya inagahan ko dahil napakalaki ng reception area na lilinisan namin. Bukas na kasi gaganapin ang malaking welcome event. Kaya puspusan ng paghahanda ng lahat. Ngunit akmang papasok pa lang ako sa locker room nang marinig ko kaagad ang hagikika ng ibang mga janitress dahil sa nakaawang na pintuan. Ang ganda sana kaso maharot. Akala niya siguro saseryosohin siya ni Sir Jameson. Sa unang narinig ko pa lang ay naunawaan ko kaagad na akong pinagchichismisan ng mga to. Pag yun nalaman ni Mrs. Valentina, naku tsak, mapapahihayang Marina yan. Naku sinabi mo pa, balita ko single mother daw yan eh. Ibig sabihin talaga malandi na. Hirit naman ang isa pa. Kaya nga raw yan nilipat ni Ma'am Telma sa pagiging janitress dahil nakikipaglandian daw yan kay Sir Victor doon sa front desk. Yung VIP na anak ng congressman?
Sobrang nag-aalburuto ng dibdib ko kaya nilakasan ko ng pagbukas ng pintuan kaya kumalampag ito. Kita kong gulat sa mga mukha ng 3 janitress na kiaga-aga nagkukumpulan. It's too early. Chismis bang agahan nyo? Matapang nasambit ko kaya nagbaba ng mga tingin ng mga to. Ang lilinis nyo naman, wala kayong alam sa storya ng buhay ko. Kaya walang di kayo karapatan na husgahan ang pagkatao ko. Hindi sumagot ang mga to na nagsisikuhan pa. At dali-dali nagsialisan pagkatapos ng walang anumang sagot. Halatang guilty. Nasa pukong ulo, isa rin ito sa kinaiinisan ko talaga. Ang magkaroon ng mga katrabahong pakialamera at chismosa. Kaya gusto ko tuloy pagsisihan ang pagsama kay Sir Jameson kahapon dahil masyado ko nagpadalos-dalos gay maraming nakakita sa amin. Oh, ano nangyari sa pinakamagandang babae dyan? Bakit ang aga-aga naman ni parang wala ka sa mood? Napalingon ako sa pinagmulan ng boses. Si Rita, kakarating lang din ito sa locker room. Napailing akong inayos sa mga gamit ko para makapagpalit ng uniform. Naabutan ko ibang kasamahan natin. Pinagchichismisan ako dahil dun sa pagsama ko kay Sir Jameson. Kwento ko kay Rita, kaya nangunot ang noon itong bumaling sa akin. Naku, mang-inggitera lang yun. Hayaan mo, pakiba nila, hindi mo kasalanan kung maganda ka't nahumaling sa'yo ang anak ni Mang Valentina. Komento nito. Hindi naman kasi ganun yun, Rita. Anikot na pahinga ng malalim bago na pagdesisyon ng ikwento na sa kanyang lahat. Kung paano kami nagkakilala ni Sir Jameson 5 years ago. Kita ko pang pag-awang ng mga labi nito sa gulat matapos marinig ang sinabi ko. Grabe, pinagtagpo kayong muli ng tagapagligtas mo, Marie. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Parang pelikula lang. Tili nito kalaunan ni tinas pang kamay niya. Nanimik kilig na kilig kaya napangiti na lang ako bago nagpalit ng masusuot. Kahit ako hindi rin inaasahan ng lahat. At ang nakakatawa pa, una ko yung nakitang nakikipagtsuktsakan sa CR kasama ang babae niya. Baka pinagtagpo lang ulit para mapasalamatan ko. Wala yung ibang ibig sabihin. Ikaw na nagsabi sa akin na maraming babae si Sir. Ani ko. Mali naman natin baka talagang ibang tama sa kagandahan mo. Hagikik pa ni Rita na ikinailing ko na lang. Sabay na kaming lumabas para magtungo sa reception area. Magkasama kami ngayon dahil napakalaki ng area na lilinisin. Pagdating namin ni sumalubong kaagad ang mainit na mga mata ni Miss Telma. Miss Padilla, let's talk in my office now. Mariiwi ka nito bago humakbang papaalis kaya buong loob akong sumunod. Sasamahan kita, Marie. Nag-aalalang pigil ni Rita sa akin ay ikinangiti ko na lang. Huwag kang mag-alala, kaya ko na to. Sigurado ka? Paniniguro pa nito na ikinatango ko bago tuloy-tuloy na sumunod kay Miss Telma. Himalang tahimik ang presensya ng babae hanggang sa makarating kami sa opisina niya. Umupo ka agad dito sa swivel chair niya habang ako ay nanatili lang nakatayo kahit na may upuan naman. Maraming nakakita sa iyo kahapon na sinundo ka ng anak ni Mang Valentina. So what's with you and Jameson? Walang paligoy-ligoy na tanong ito habang nakahalukip-kip. Matapang ko namang sinalubong ang mapanghusgang mga mata nito. Nagkakilala po kasi kami noon, ma'am, dahil nahimatay ako sa kalsada at tinulungan niya ako. May mga tinanong lang po siya sa akin kaya siya nakipag-usap. Wala po mali siya yun, ma'am. Buong loob at matapat na paliwanag ko. Fine, wala naman akong pakialam sa personal mong buhay. I just want to warn you na kung pwede sana, huwag ka masyadong bulgar, especially publicly. Ngayon pala sinasabihan na kitang nanganganib ang trabaho mo kapag nalaman to ni Ma'am Valentina. Pasalamat ka't nasa bakasyon pa yun at bukas pang balik, but still prepare. Nakataas ang kilay na salaysay nito na may kasamang pagbabanta pa. Marahan lang akong tumango at hindi na nagkomento pa. Matuto kang lumugar, Miss Padilla. Ang isang janitress na kagaya mo'y hindi dapat nakikihalubilo sa mga mayayaman lalo pat anak ng boss natin. Matuto ka makibagay. Marinat nakataas nitong tugon bago ako pinaalis. Nahawakan kong dibdib sa pagkirot nito. Naranasan ko ng maraming pagmamata at panghusga noon. Hanggang ngayon ay maranasan ko rin pala ulit. Kailan ba matatapos sa mga taong ito sa pananakit ng damdamin ko? Bumalik agad ako sa trabaho matapos yun. Nagtatanong ang mga mata ni Rita ngunit hindi pa kami makapag-usap dahil abala na sa kanya-kanyang gawain. Nasa kalagitnaan ako ng pagmamap malapit sa pintuan nang bigla na lamang itong bumukas. Ay! Dahil sa gulat ay naitaas kong map at hindi sinasadyang matamaan ang babaeng pumasok. What the heck?
Umalingaw-ngaw ang nanggagalaiting boses nito sa buong area. Kaya napasinghap ako sa pagkataranta. Sorry po ma'am, pasensya po. Binaba kong map at dali-dali itong nilapitan. Kaso bago pa man ako makalapit ay mabilis ako nitong tinimulak. Kaya napaupo ako sa sahig. Get your dirty hands off me! Tanga ka! Bulyaw nito kaya naagaw ng atensyon ng ibang mga naglilinis. Pilit akong tumingala sa kanya kahit namimilipit na ako sa sakit ng bewang kong napuruhan. At ngayon ko lang napansin kung gaano kasopistikada ang itsura nito. Maganda at sumisigaw na karangyaan. Tipong para lang akong basahan kung ikukumpara sa suot nitong mamahalin at kilalang brand. At habang tinitingnan ko mukha nito ay parang napagtanto ko na medyo pamilyar to. Parang nakita ko na to noon pero hindi ko lang maalala. Marie, ayos ka lang? Nag-aalalang dinaluhan ako ni Rita at inalalayan patayo. Tanginang tanga ka! Dinumihan mong suot kong mahal pa sa pagkatao mo. Alam ba kung magkano to ha? Nakakainis! Namumula ng mukha nito sa galit. Tinignan akong suot nito at nakita kong nabasa at nadumihan ng parte kaya aminado akong pagkakamali ko rin talaga. Hoy! Tilisanan ni Rita. Nang hindi ito makapagpigil kaso mabilis kong tinakpan ng bibig nito. Ayaw ko madami pa ito sa katangahan ko. Sorry po ma'am, sorry po. Nagulat lang po talaga ako kaya hindi ko kayo napansin. Puno na sinseridad na paghingi ko ng tawad kaso mas lalo nag-alburo tong magandang mukha nito sa galit. Ang sabihin mo, tanga ka! Lampa! Leticia, kas! May problema ba? Natatarantang tinig ni Miss Tama ang sunod kong narinig. Yan! Yang babaeng yan! Look what she did! Duro nito sa akin pagkatapos ay tinuro nito kay Miss Talma ang suot niyang nadumihan. Napawang si Miss Talma bago ako galit na binalingan. Ikaw na naman? Ano na namang katangahan tong ginawa mo? Gigil nitong sabi kaya nababa ko ng tingin habang nakahaplo si Rita sa likuran ko. Hawak ko rin ang kamay nito para pigilan tong sumagot. May tinawag na isang janitor si Miss Talma para utusan to. Samahan mo muna si Ma'am Leticia niyo sa opisina ko. Napahawak sa sentidong utos nito. Muli akong binalingan ng babaeng tinawag ni Miss Talma na Leticia at puno ng pagigigil ako nitong dinuro. Tanggalin mo yung tangang babae na yan, Talma! Nakakahiyang ganyan lang pang janitor sa hotel ng asawa ko. Sabay talikod nito at padabog na naglakad papaalis. Goodness Marie, do you know who she is? Galit na tanong ni Miss Talma pero marahan lang akong umiling. Namumuon na rin ang mga butil ng luha sa mga mata ko na nagbabadya na ring maglaglagan. She's the new CEO's fiancé kaya ihanda mo ng sarili mo. Anong mangyayari kay Marie ngayon tila mainit ng dugo sa kanya ng mga taong nasa paligid niya? Matanggalan kaya siya ng trabaho? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.